I'm so proud of you, honey. Nakaakbay si Justine sa kanya habang naglilibot ito sa butik niya sa Glorieta. Maraming mga customers noong mga oras na iyon. Isang buwan pa lang bukas ang branch na iyon pero maganda ang response ng market sa mga designs ni Kali. Patunay roon ang magandang sales record niyon at ng isa pang branch niya sa Shangri-La Plaza. Wala na siyang mahihiling pa. Malaki rin ang utang na loob niya kay Justine dahil noong mga panahong pilit nilang hinahabol na makagawa ng sapat na inventory para sa dalawang branches niya, matyaga siya nitong sinasamahan sa production site sa Taytay. Napaka-maasikaso nito at kahit na skeptical ito sa choice niya ng tauhan nung una ay nagpakita rin ito ng kabaitan sa mga ito dahil ipinakita rin ng kanyang staff na hindi siya nagkamali ng pagpili. 4:00 na noon ng madaling araw ay naroon pa rin siya sa Taytay at hindi pa rin nagpapahinga ang mga tauhan niya ilang araw na lang kasi ay nagbubukas na ang branch niya sa Glorieta. Here, I brought you something. Mag-breakfast muna kayo para may energy kayo. Binaba niya kaagad ang blosa na ini-inspection niya kung papasa ang kalidad. Magkahalong gulat at saya ang naramdaman niya. What are you doing here? Nilapitan niya kaagad ang nobyo. Looking after my girlfriend, Han. Pakiclear yung isang table so I could put this down. Para siyang robot na kumilos, hindi siya makapaniwala na pumunta ito roon sa alanganing oras at nagdala pa ng almusal mula sa tropical hut para sa mga tauhan niya. She was deeply moved by his gesture. Nakangiti siya sa alaalang iyon. What are you smiling at? Tanong ng binata sa kanya. I'm just happy you're here and that you're a part of my success. Nakangiting togo niya. Nag-ring ang cellphone niya at halos kalad ka rin na niya si Justine palabas ng tindahan nang malaman niya kung sino at kung ano ang dahilan ng tawag na yon. Ayon kay Connor ay nanganak na si Lauren. Malusog naman daw ang mag-ina, pero excited siya makita ang pamangkin kaya ganun na lang ang pagmamadali niya. Ang ganda-ganda naman ni Lorraine. Kamukha ni tita. Aniya habang tuwang-tuwa pinagmamasdan ang sanggol sa mga bisig niya. Masayang masaya siya para sa kapatid at sa asawa nito. Naalala niya na madalas sabihin sa kanya ng mama niya kung gaano nito gusto magkaroon na ng apo. Muling namuo ang luha sa mga mata niya. Isn't she pretty? Kamukha siya ni mama. Emosyonal na sabi ni Connor habang inaakbayan siya at nakatingin sa anak nito. Suminghot siya. She is. Sayang, hindi na siya nakita ni mama. O iiyak ka na naman, Kali. Ikaw ang taong lahat na lang ay iniiyakan. Panonoso nito. Noon naman nagising si Lauren. Nasaan na ang baby ko? Mahinang tanong nito. Kinuha ni Connor mula sa kanya ang anak nito at inilagay ang sanggol sa naghihintay na mga bisig ng asawa. Sadya nga yatang iyakan si Kali. Pinagmamasdan pa rin siya ang pamilya sa harapan niya nang iabot ni Justin sa kanya ang panyo nito. He quietly dropped his arm around her and squeezed her shoulder. Isa pa sa ikinatutuwa niya sa katipan na hindi siya nito pinagtatawanan o tinutokso kapag bigla-bigla na lang siyang magiging emotional. Ano man ang nararamdaman niya, he takes her seriously. Sa gilid ng mata niya, sinilip niya kung ano ang reaksyon ni Justine sa bagong pamilya. Nagustuhan niya ang nakita. His features softened as though he were as affected as she was by the captivating picture in front of them. Hindi niya maiwasang pangarapin na darating ang panahon na magiging ganon din sila. She knew that it was too soon to wish for something like that considering it took Justin a while to admit his feelings for her. But she didn't mind waiting. Mahal niya ang pinata at nasisiguro niya nito ang gusto lang niyang makasama habang buhay at maging ama ng magiging anak niya. Lumipas pa ang mga buwan, masaya pa rin sila ng binata sa piling ng isa't isa habang patuloy ang magandang takbo ng negosyo niya. Kadalasan ay numadalaw ito sa kanila at ngayon ay hindi lang siya nang dinadalaw nito, pati na rin ang isang taong pamangkin niya. Kasalukuyang nagpapacheck up ang ina nito kasama ang ama dahil mukhang magkakaroon na ito kaagad ng kapatid.
Masayang na pinagmamasdan ni Callie si Justine na karga ang pamangkin niya na tuwang-tuwa na nagbababad sa tubig. Nakikita niya kung gaano kawili ito sa bata. Tuwing pupunta ito ay kung anong-anong laruan ang dala para rito. Nagkatinginan sila at ganun pa rin ang epekto niyon sa kanya sa kabila ng matagal-tagal na rin ang relasyon. She still feels warm all over. Tita, come here, ani Justine habang hawak ang maliit na braso ni Lorraine na kunwari ay ito ang tumatawag sa kanya. Hinalikan niya ang pamangkin sa noo matapos niyang daluhan ang mga ito sa swimming pool. Pilit naman itong nagpupumigla sa mga braso ng lalaki, waring may inaabot. Baba Fefe, anito. Ano raw? Sabay na tanong nila sa isa't isa. Nilingon nilang pareho ang inaabot ng paslit. SpongeBob SquarePants na salbabida pala ang tinutukoy nito. Nagkatawanan silang pareho. Hinatak siya ng nobyo sa baywang at nang nasa tabi na siya nito ay bumulong ito. Do you want to have your own Lorraine, honey? Kinakabahang tawa ang lumabas sa bibig niya. Is he indirectly asking me to marry him? Itinaas nito ang kanyang baba nang hindi pa rin siya sumasagot. Pero hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi niya. Hey, I'm serious. Answer my question. Giit nito. Do I want his baby? Tinatanong pa ba yun? Oo naman, walang pagkatubiling sagot niya. Then look for Lorraine's nanny and let's get out of here and make one. Anito na seryoso ang muka pero napansin niya ang kislap sa mga mata nito. Loko mo, marry me first. I thought you'd never ask. Nangiinis na balik nito. Inilagay niya ang mga kamay sa kanyang baywang. Hoy, Mr. Amarellas, I'm not asking you to marry me. I'm merely telling you na kung gusto mong mag-procreate, certain conditions apply. Well, then, I'm asking you to marry me and be the mother of my children. No, I'm telling you. Seryosong sabi nito na tila sasamain siya pag sinubukan niyang tumanggi. Sandaling kumatok si Justine sa pinto at pumasok sa opisina ni Connor. Justin, take a seat. Nakangiting bati nito. Can I get you anything? Tanong pa nito. Nagtakatuloy siya dahil sa ilang taong kasama niya ito, laging informal ito sa kanya. Hindi na niya iniintindi ang obserbasyong iyon. Masyado siyang masaya at excited. Katatapos lang nilang mag-attend ni Kali ng family planning seminar na isa sa requirements sa pagkuha ng marriage license. Nangiti siya nang may maalala. Han, makinig kang mabuti sa lecture, bulong niya sa fiancé. May kasungitan ang matandang nagbibigay ng lecture, nahuli siya nito na bubulong-bulong. Sir, baka gusto niyong ibahagi sa amin kung ano ang napaka-importanting pinag-uusapan niyo. He was such in a good mood na hindi na siya nag-iisip at pilyong sumagot siya sa babae. Ma'am, sinasabi ko lang po sa magiging misis ko na makinig ng husto sa itinuturo niyo. Dahil kakailanganin namin yan at i-apply. Kung hindi, baka makasali kami sa Guinness Book of World Records na pinakamaraming anak. Nagkatawanan tuloy ang lahat ng mga naroon, pati na rin ang lecturer. Nakita niya kung paanong tela teenager na pinamulahan ng muka si Kali sa kahihiyan. Mukhang maganda ang mood mo, Justin. Muling nakuha ni Connor ang atensyon niya. As a matter of fact, it is. Anya habang ipinapatong ang kanang paa sa tuhod niya at casual na ipinatong ang kanang siko sa sandalan ng upuan. That's great. Tamang-tama ang timing ko. Inilabas nito mula sa drawer ang isang maroon envelope. Pinagmasdan lang niya ito at nagtatanong na tumaas ang dalawang kilay niya. Hinihintay niyang muling magsalita ang kaharap. Justine, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kinabahan siya sa choice of words ng kaibigan, pero nagsisimula ng mamuang haka-haka sa isip niya. I've discussed this with Kali. Hindi siya pumayag sa una, pero in the end of ay na-convince ko rin siya. Alam ko kung gaano kataas ang pride mo and
You wouldn't be too happy at first sa mga documents na nasa loob ng envelope na ito. Umayos siya ng upo at napakauyom ang mga kamay niya. He couldn't believe that what Connor was getting at. Nakumbinsi na niya ang sarili na hindi muling darating ang tagpong ito sa buhay niya, lalo pa niyang hindi mapaniwalaan na pumayag ang kanyang nobya sa gusto ng kapatid nito. Baka sa tiim ng mga bagang niya ang galit na nararamdaman niya, kaya mabilis na nagpaliwanag ito. Ka magalit, please understand that I just want what's best for my sister. Hindi mo kailangang permahan ito, God. No pressure sa part mo. I suggest you read it first before turning me down. Mahabang panahon ang pinagsamahan nila ni Connor. Malaki rin ang respeto niya rito kaya sa kabila ng galit at panliliit na nararamdaman niya ay pinigil pa rin niya ang sarili. Kinuha niya ang envelope at tinanguan ng kausap. Pagpasok niya sa sariling opisina ay hindi pa niya tiningnan ang laman ng envelope. Basta na lang siya isa-isang pinadaan sa shredder ang mga iyon. Hindi na siya nagulat na sumang-ayon si Liz sa kagustuhan ng ama nito. Pero si Callie, she was his jewel and as it turned out, she was a fake. At least his former girlfriend had the courage to tell him upfront that she agreed with her father. Callie went behind his back. What she did was worse than what Liz had done. Ilang araw niyang iniwasang maungkat sa pag-uusap nila ni Connor ang tungkol sa mga dokumento. Ilang araw rin niyang hindi kinausap at pinuntahan ang kasintahan. Noong si Liz ang magbanggit ng tungkol sa prenup agreement, kaagad siyang nakapagpasyang putulin na ang engagement nila. Alam niya na kung matuloy ang kasal, ay hindi niya kayang kalimutan na pinagdudahan nito ang motibo niya sa pagpapakasal dito. Pero ngayong si Kali ang mawawala sa kanya kung paiiralin niya ang pride, hindi siya makapagpasya. Love her too much para magpaapekto sa pinapirmahan ni Connor. Kaya nga ba niyang kalimutan na lang iyon kung sakaling makasal sila ng nobya? Ayaw niya munang makausap si Kali dahil alam niya na kahit ano ang hilingin nito sa kanya ay gagawin niya. Paano naman ang pride niya? Dahil pride with, bigla niyang naisip. Mas maiaangat nga niya kung tutuusin ay ang pride niya kung pipirma siya. Patunay iyon na wala siyang interes sa kayamanan ng mga ito. Siguro nga ay ginawa lang niyang issue iyon noong sila pa ni Liz dahil subconsciously may duda siya kung sigurado na nga ba siya na ito na ang nais niyang makasama habang buhay. Naging excuse na lang iyon para hiwalayan niya ito. Ilang araw nang iritable at wala sa mood si Callie. Ilang ulit niyang sinubukang kausapin si Justin. Pero hindi nito sinasagot ang tawag niya. Tuwing pupunta siya sa opisina at bahay nito ay lagi itong wala. Nahiya naman siyang lumapit sa kuya niya. Matatanda na sila ng nobyo at dapat lang nilang ayusin ang issues nila. Subalit paano nilang aayusin ang mga iyon kung hindi ito nagpapakita sa kanya? Tahimik niyang binabasa sa isang sulok ng Liqueur de France ang libro ni Tom Clancy nang may magsalita sa harapan niya. Hi, I know you're busy but I couldn't help myself from coming over. Isang matangkad, maputing lalaki, singgit ang mga mata na halatang hindi purong Pinoy ang nakatayo sa harapan niya. He must be in his mid-30s. Isang alanganing ngiti ang nasa mga labi nito. Naningkit ang mga mata niya. Alam naman pala niyang nakakaistorbo siya eh. Tila siya sinusubok ng pagkakataon. Simula nang hindi magpakita si Justin sa kanya ay nagmistulang magnet siya ng mga oportunista na gaya ng dati ay gusto siyang gawing koneksyon para makalapit kay Connor. Look, I don't have time for charades. If this is about my brother, call his secretary.
Set up an appointment and prepare your best presentation just like everyone else. Let me go back to my book and stop pretending that you find me attractive and would like to get to know me. Because I don't want to get to know you. I'm already engaged. Irritabling pahayag niya. Kahit siya ay nagulat sa maanghang na salitang binitawan niya sa estranghero. Napansin niya na nandun pa rin ang lalaki sa harap niya. Aba at naupo pa. Miss, sino ba ang sinasabi mong kapatid mo? Pangungulit nito. You both know, alam mo na si Connor de Selva ang kapatid ko. Anya sa walang emosyong boses. Pinipigilan ang sariling magalit ng tuluyan. Connor's your brother? Don't be upset, okay? Your brother is actually the one who needs something from me. Sabi nito na wala namang bahid ng pagyayabang ang tinig. It turned out na anak pala ito ng may-ari ng isa sa mga pinakakilala at stable na bangko sa bansa at ito ang vice president ng lending department ng naturang bangko. Noon lang niya nakita ang dalawang bodyguard na nakatayo sa di kalayuan sa kanila. Tila gusto na niyang lumubog sa kinauupuan niya dahil sa kahihiyan. Kaagad niyang inilahad ang kamay niya habang humihingi ng paumanhin at kinuha naman kaagad iyon ng binata. I came here to ask your name because I do find you attractive and I do want to get to know you. I've read that book. If you continue giving me the cold shoulder, I tell you how it ends. Nakangising saad nito. Napangiti si Kali sa sinabi ng kausap. Nakuha pala nitong magpatawa kahit halos binastos niya ito kani-kanina lang. Gumaan kaagad ang kanyang loob dito at hindi niya namalayan na hawak pa rin nito ang kamay niya. Alam ni Justine na nakagawian na ni Kali na magkape sa Liquor de France pagkatapos nitong bisitahin ang branch nito sa Shangri-La Plaza. Tuwing libre siya, doon sila madalas magkita nito. Bago magtungo sa coffee shop ay bumili muna siya ng bouquet sa Holland tulips na nadaanan niya. I've been and asked this past few days na hindi ko muna siya kinausap. Napatigil siya sa nilalakaran niya. Obvious na hindi dinamdam ni Kali ang hindi nila pag-uusap at pagkikita ng ilang araw. Abala ito sa pagpapacharming sa VP na noong nakaraang linggo lang ay nililigawan nila ni Connor para bigyan ng loan ang kanyang kaibigan para patayuan ng mga kondominium ang mga prime properties nito. Pakiramdam niya ay nagsisikap ang kanyang dibdib. Parang puzzle na pagtagni-tagni niya ang mga pangyayari. His Kali was no angel. Why didn't I see this coming? Why, Kali? If you want to break up with me, all you have to do is tell me. Inamin niya nito ang tunay na dahilan ng paghiwalay nila ni Liz at ginamit iyon ni Kali against him. Si Connor ginamit ang sariling kapatid para lang masigurong ma-approve ang loan nito. Ang hindi niya mapaniwalaan ay pumayag ang fiancé niya, ex-fiancé, galit na pagtatama niya sa sarili. Halos magkaluray-luray sa kanyang mga kamay ang mga bulaklak na hawak niya. Tumalikod siya at hindi na muling lumingon. Abangan ang kwento sa susunod na episode 9. Kung nagustuhan niyo ang videong to, paki-like, subscribe, and share. Salamat sa panonood at pakikinig.